Magbigay tayo lahat para kay Jonas. Ang dami kong problema, na tila ba dilema. Game? Sa susunod na taon, pag nagkataon, marami na naman taong maluloko. Kasi halalan na naman, kaya malamang marami ang boboto. Boboto. Game? Game. Manny Pacquiao! Ikaw ba yan? Ba't parang tumataba ka masyado? Ulul, Buboy Fernandez, wag mo nga kaming ginagago. Ako si Isko na Negro, nakilala sa kamay nilaan. Ikaw yung boksingero, nakilala sa kamay mo lamang. Oo, naghuhubad ako noon. Doon sa napili kong trabaho. Patunay lang na noon pa man wala na akong tinatago sa mga tao. Ngayong eleksyon, napatunayan kong walang bayag ang tulad mo. Kasi kilala kang palaban sa bansang to, bakit ka tumatakbo? Matalino na mga botante, brother. Di mo na sila malilinlang. Kaya umupo ka na lang sa iyong corner, di mo deserve sa Malacanang. Di sapat ang tapang at lakas para mapaunlad itong nasyon. Kailangan ng utak tsaka puso, yun ang magandang kombinasyon. Yun ang magandang kombinasyon. Choke si Isko? Never. Yun ang magandang kombinasyon. Masyadong kumpiyansa na mananalo. Huwag kang ang feeling dyan, sir. Baka yung mga bilib sa combo mo, hindi pa nakaregister. Kaya bakit tayo ang pinagtapat? Hindi kita kamats. Sobrang dumi mo maglaro, di ka malinis magpants. Mapapahiya ka lang ngayon sa harap ng yung mga fans na wala respeto ko sa'yo nung kinanta mo yung Sometimes When We Touch. Sometimes when we touch. Tapos ngayong Christmas, balak mo pang kantahin yung sa Wisbas? Jesus! Kaya kapatid, kami ay malabo mong ma-impress. Kami ay malabo mong ma-impress. Paano mo ipagtatanggol ang bansa natin sa ibang lahi kung hirap ka mag-Ingles? Wala kang hinaharap dito, bes. Kahit malaki ang yung chest, di porkit nakakapasok ka sa tres, makakapasok ka sa press. Kasi sawang-sawa na tao sa pambubola, kaya di mo na mabibilog. Gising na bayan sa katotohanan at di mo na mapapatulog. Oo, makajos ka, makatao, pero di sapat ang yung hubog. Kasi minsan ang makinang pa ang mas madalas makabubog. Gusto tayo panghawakan ng kamay niya na panlaban. Gusto tayo panghawakan ng kamay niya na panlaban. Gulpi na Pilipinas dahil sa bugbog ng kahirapan. O palagi kang lumalaban sa ibang bansa para makalikom lang. Ngunit paano ka magiging bukas palad kung madalas nakatikom yan? Kaya sa pangako na itong pag-ahon, tanga na lang ang papalakpak. Paano tayo nito maibabangon kung masanay siya magpabagsak? At last, tinapos ko ng maayos at walang dungis lahat ng aking mga terms. Hindi ako nagmamalinis, Pak. Alam yan ni Kuya Germs. Banat, pakinggan natin. National Bible Day daw. Huwag mo nga kaming niloloko. Sino man niniwala sa'yo, mukha kang demonyo. Totoo, di ba? Sa mga nagbabalak bumoto kay Manny, ang tangi kong masasabi, wag. Kasi papayag ba kayo, pag naging presidente to, bibigyan niya kayo ng job. Yan ba presidente nyo? Puro suntok alam? Oo, puro suntok ka lang. Kaya malamang yung mga pangako nito, puro suntok sa buwan. Ako, napaunlad ko kamay nilaan. Kasi kinikilusan ko bawat araw.
Isinasaayos ko yung madalas na reklamo nila at mga ayaw. Yung mga madidilim na kalsada, pinatayuan ko ng post-it ilaw. Nang sa ganon ay di na madagdagan ang mga nadarapang magnanakaw. Siyempre, mabibilis magsitakbo nun eh. Para may ilaw sila. Magmula sa Quiapo, Tondo, ay magmula sa Binondo, Quiapo, Tondo, Paco, grabe, sobrang linis. Hindi sa pagmamayabang, kung nakarating ka ng Tutuban, ang daming Nike Cortez. Sa San Andres, Santa Mesa, Santa Cruz, Santa Ana, lalo na sa Malate. Pag dinala kita doon pare, baka mag-aaway kayo ni Jinke. Pero totoo, bumaba talagang krimen sa Kamaynilaan dahil sa aking pamamalakad. Nagkalat ng mga kapulisan, kaya nakakagala kayo ng panatag. Ipinaayos ko yung mga nasirang establishmento. Yung mga nagkalat na sidewalk vendor, binigyan ko ng magandang pwesto. Kasi galing ako sa hirap at di ako magmamalinis. O ako ay laking squatter na parang 3GS. 3GS, siyempre. Kaya mahal ko ang aking bayan. Sa puso at sa diwa. Hindi pwedeng ako lang yung gwapo. Dapat pogi rin yung Maynila. Kaya kung ako magiging presidente at iboboto ng madla, ipinapangako ko na mas magiging maayos ang ating bansa. Ipinapangako kong mas magiging maayos ang ating bansa. At, pag ako naging presidente, etong flip top, magkakaroon ng sariling stadium. Yay. Yung mga nag-uumpisa pa lang sa battle rap, bibilhan ko ng sariling classroom. Yung mga hindi nakikita ang mga plano ko, aabutan ko ng mushroom. Pero pag ikaw naging presidente, yari ka kay Vitrum. Malakas daw akong mangupit. Anong pinagsasabi mo dyan? Sino kaya sa ating may piggy bank sa tiyan? Pinakabitan ko ng ilaw yung Maynila. Yung mga poste, yung Maynila. Di kita niloloko. Nung pinakabitan ko yung pinalisan ko kayo ng Meralco. Hindi nakakatawa yun. Mali. Pero dahil Pilipino ako support. Hindi. Sa totoo lang, wala naman talaga akong pinapanigang kandidato. Kaya hanggang ngayon, putang ina, hindi ako rehistrado. Kasi wala naman eh. Kahit si Lenny, Isko, Pacquiao, Marcos, kahit sinong manalo yung kahirapan ng Pilipinas, di na matatapos. Kasi, paano ko nasabi? Tayo rin naman na may gawa. Pag may matalinong presidente, may mga putapete na pilit nagpapababa. Kesyo magnanakaw, kurakot, alipin ng China, mga bitter. Kung makapagsalita, akala mo hindi sila nag-China pound dati na malakas yung speaker. Malakas yung speaker. Di ba yung sound trip nyo nun, kanta ni Girls One tsaka ng gagong rapper? Pero hindi ako against sa mga rallyista. Tsaka sa mga nakikibaka. Ang sa akin lang, bago sana sumama, yung pinaglalaban, alam nyo sana. Kasi karamihan dyan, nakuha lang sa mga tambay. Yan yung mga perwisyo sa loob ng bahay na pinapalayas na ng nanay. May daladalang tarpaulin, nakasulat doon lahat ng reklamo. Imbis mabasa ng gobyerno, nabasa lang ng bumbero. Kaya, imbis na magreklamo, magsikap na lang tayo. Kumayod ng kumayod, lalo na yung pamilyado. Huwag tayong umasa sa gobyerno para umasenso. Tayo na mismo ang gumalaw para minsan maging milyonaryo. At saka, kung ako papapiliin, gusto ko maging presidente, yung marunong makisama sa matino tsaka adik. Para masaya tayo matik. Tumakbo ka na, Arik.